Ikaw ba'y laging pagod? O di kaya'y nananakit yung tiyan? O di naman kaya ay hirap matunawan? O di naman kaya ay hirap dumumi? O di naman kaya ay matigas yung idinudumi mo? At ang nakakatakot, pag dumudumi ka, merong kasamang dugo. Baka naman constipated ka. So, magandang araw po muli. Ako po ulit ang inyong health coach online. Wala pong iba kung hindi si Doc Joel Horato. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay constipation. Ang constipation po o yung nagtitibi o yung hirap dumumi. Ito po yung mga issue na hindi masyadong pinapansin dahil mga bagay po ito na para sa atin normal na nating nararamdaman at the same time parang hindi na tayo masyadong nababahala, pero hindi alam ng karamihan na ang constipation po ay isang malaking problema ng karamihan ng tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Miski ho ako, nagkakaroon ako niyan, nararamdaman ko rin yan. Actually, isa yan sa pinaka malaking problema ko mula po nung elementary ako, nag-high school, nag-college, hanggang sa nagtrabaho po ako. So, sa natural medicine po, ang isa sa tinutukan ko ng pag-aaral ay ang colon health or colonic cleansing o yung paglilinis ng malaking bituka dahil isa ho sa nagiging problema ko yung tinatawag na constipation. And sinasabi ho na may kasabihan ako nabasa dati na death begins in the colon. So bakit nasabi ito? Pag-uusapan natin mamaya. Bakit ba nasasabi yung pwede daw ikamatay ang problema sa malaking bituka? Hindi naman ho cancer. Ang tinutukoy ko dito yung hindi pagdumi or yung pagiging constipated. And sinasabi din nila na ang colon health, malaki ang kinalaman ng colon or ng malaking bituka. Tandaan po ninyo ha, pag binanggit po natin colon or sinabi natin colon, ang tinutukoy po natin dito ay yung malaking bituka. So, malaki ang impact ng malaking bituka sa ating kalusugan. Okay? Ang layunin po ng video na ito ay matulungan at maturuan ang mga tao na magkaroon ng healthy and properly functioning colon sa pamamagitan po ng pag-i-incorporate or paghahalo ng tamang klase ng lifestyle or ng diet, exercise, dami ng tubig na iniinom at iba't iba pa po. So, atin ang simulan. However, bagaman na-overlook natin, hindi natin masyadong pinapansin yung malaking kahalagahan ng ating malaking bituka, pero lingid sa kalaman ng lahat, yun nga, sabi nga kanina, meron tong malaking impact pagdating sa ating kalusugan. Pag ang ating malaking bituka ay barado, or yun nga, tinitibi tayo, or kakaroon tayo ng constipation, or hirap tayong dumumi, ito po ay nauuwi sa iba't ibang klase ng problema. Mangilan-ngilan dyan, katulad ng, yun nga, constipation, kasi barado nga yung bituka nating malaki. Then, bloating, yung hindi ka matunawan, parang ayaw bumaba ng kinain. Tapos, gas, or gastritis, pagkakaroon ng kabag, yung pag tinapik mo, tumutunog ng matunog, parang tambol, ano? At saka, fatigue. Yung pakiramdam mo, lagi kang pagod. Parang nauubos sa kandila. Hindi ka naman puyat. Hindi ka naman pagod. Pero parang lalambot. Parang nauubos sa kandila. At iba't iba pa pong mga severe na digestive issues o mga problema sa ating panunaw. Yan po, lahat ay maaring nanggagaling sa colon. Hindi pa alam ng karamihan, high blood ka ba? May arthritis ka? May migraine ka? Diabetic ka? O iba't ibang klase pa ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Umiinom ka naman ng gamot. Papacheck up ka naman. Sinusunod mo naman yung sinasabi ng doktor. Bakit sa ganon, kahit na ganon ang ginagawa mo, hindi pa rin umiigi or nawawala yung nararamdaman mong problema. Meron ako isang nabasa dati or nadinig sa isang sikat na ospital dito sa Metro Manila, sa Quezon City. Sabing ganon, detoxification is a precursor to medication.
isa ho sa natutunan ko dati, nagiging mas epektibo ang pag-inom ng gamot at nagiging mas epektibo yung therapy o yung ginagawa ng doktor natin para tayo ay gamutin at tulungan kung yung ating malaking bituka nalilinis natin. So dyan ho iikot yung ating video, yung ating pinag-uusapan ngayon. Okay? Now, ito pang isang problema dyan Pag tayo ho ay nabubuhay, araw-araw lumilipas, no? Araw-araw yung ginagawa natin, tinitiis natin itong ganitong mga klase ng simptomas, hindi na to komportable at saka nakaka-prostrate na. Sipin ninyo, di ba? Gigising kayo sa umaga, gagawin nyo yung gawain ninyo, yung regular na routine ninyo. Pagkatapos, constipated kayo, hindi kayo makadumi or nakakadumi nga kayo, pero konti or limitado lang yung lumalabas. Yung pakiramdam mo yung feeling mo nakatai ka nga. Sorry po sa word, sa mga kumakain, excuse po. Nakatai ka nga. Kaso, pag tinignan mo, kulang parang konti. Nakaka-prostrate yun. O di kaya, yung nararamdaman mo, bloated ka, yung parang ayaw bumaba ng kinain mo, no? Hindi ka komportable. Hindi ka na komportable, tapos pag laging ganito ginagawa, nangyayari sa'yo, napoprostrate ka pa lalo, di ba? At yung mga ibang pakiramdam pa na hindi komportable, lalo pang mas nakakapagpabigat nung nararamdaman natin sa araw-araw. So, hindi ho maganda yung meron tayong abdominal discomfort. Okay? So, malaki ho ang kinalaman ng colon health pagdating sa pang-araw-araw na regular na function, normal na function ng ating gawain sa buong maghapon. At saka at the same time, hindi lang ito nakaka-drain physically. Hindi lang siya nakaka-drain physically. Hindi lang siya physically nakakaabala, pero mentally disturbing din siya. Mentally draining din siya. Kasi syempre isip ka ng isip Hindi ka nakapag-isip ng maayos. Isa nga sa nabanggit ko kanina, meron ka bang migraine, diba? O di kaya overfatigue ka, or yung utak mo hindi ka makapag-focus. Meron dati, nagkaroon kami ng medical mission, isang malaking medical mission, siguro mga October, September. 3 pasyente ang nakarating sa mesa ko. 16 ho kami na nagbibigay ng libreng check-up. 3 pasyente nakarating sa mesa ko. Pagkatapos, ang kanilang general complaint nila, pare-parehas, magkakaiba sila ng oras na dumating. So, binigyan lang ho sila ng gamot para doon sa kanilang migraine at doon sa ibang nararamdaman nila. Out of curiosity, dahil nga ho, naniniwala ako na may malaking kinalaman ang colon doon sa nararamdaman natin, sabi ko, ma'am, sir, patingin nga ng mata ninyo, sinilip ko po yung iris. Nung nagkanda ko ako ng iris analysis, ng iridology, nakita ko sa area ng iris nila, sa iridology, nakita ko na yung kanilang bituka, yung kanilang colon, yung digestive system po nila sa area ng mata, nakita ko na problemado. So ito tinanong ko. Tanong ko sa kanila kailan ho kayo huling dumumi? Sabi kong gano'n. Kailan kayo huling tumae? Sabi nila, Dok, yun nga ho ang problema. Kasi natai po ako, sabi ng bawat isa, natai po ako ay kada 3 araw. Nako, sabi ko. Kaya ho pala. Kasi ho, ito sa mata ninyo, pinakita ko yung iris chart, ito ho sa mata ninyo, ito ho yung kondisyon ng inyong, ito yung normal na bituka, nakita ko sa mata. Pagkatapos, ito naman ang kondisyon ng inyong mata, ng bituka sa area ng bituka sa inyong mata. Sorry po. So, pinakita ko sa kanila. Pinaliwanag ko na, ito ho ay mga dumi, mga tae po ito na hindi lumalabas. At yung pagkaipon po ng mga tae na ito, dahil sa inyong constipation or yung pagtitibi, maari or may malaking posibilidad na dito po nanggagaling yung nararamdaman yung problema. And since kayo ho ay umikot na do sa 15 doktor na na nagbibigay din ng check-up, ay hindi naman ho nila iniisip na baka nakakonekta or may relasyon yung colon ninyo doon sa inyong nararamdaman. Nagkataon lamang po na ako kasi
dahil yan ang aking expertise or maalam, hindi naman ako talaga magaling na magaling, ano po. Yun po yung aking area, sabi kong ganun. Naisip ko lang na baka may connection. Kaya nung tiningnan natin sa mata ninyo, nakita natin, ay oo nga, mahina yung colon health. So, nagkakataon lang, nagkasundo dun sa tanong ko, nung sinagot ninyo ako na, kamusta yung pagdumi ninyo o pagtahi ninyo? Sabi nga ninyo, every 3 days. So, ito po ay series of videos. At sa mga series po na ito, madadaanan po natin yung mga paliwanag at mga impormasyon kung ano nga ba itong aking tinutukoy. So, tandaan po natin na ang baradong colon or ang baradong malaking bituka ay lugar na kung saan doon naiipon yung dumi. Okay? Number 1, dahil mali ang dietary choices natin. Poor dietary choices at saka insufficient water intake. Sabi ko nga ako kanina, maraming tao ang dumadanas ng constipation. Ako, isa dyan, pinagdaanan ko yan. Ikaw na nakikinig nanonood ng video or nakikinig ngayon, baka dinanas mo rin yan. Or baka ngayon, habang nanonood ka, constipated ka. Kaninang umaga, nakadumi ka nga, nakatahi ka nga, konti naman. O di kaya, kaninang umaga, natatay ka, pero walang lumalabas. So, ang clogging or yung pagbabara ng large intestine or ng colon, dalawa sa pangunahing dahilan ay poor dietary intake o dietary choices, number 1. Number 2 ay insufficient water intake or kulang ka sa tubig. Tubig ho pinag-uusapan natin dito. Hindi alak, hindi kape, hindi juice, hindi milk tea, right? Tubig. So, katulad ng mahilig tayong kumain ng mga high starch diet. Ang Pilipino pa naman, staple food po natin 'di ba? Bigas, kanin, lalo na't nagkalat ang mga unli rice. Hindi ako against sa mga restaurant o mga kainan na nag-o-offer ng unli rice po nila. Kasi ako, kumakain din ako dyan. Tumitikim din ako paminsan-minsan ng unli rice. So, isa sa poor dietary choice natin is mahilig tayong kumain ng starchy foods. Mga pagkain na maraming starch or mayaman sa starch. Katulad ng puting bigas. Tapos, puting harina, white refined flour. So, mga produkto na gawa mula sa puting bigas. Ayan ho, kadadaan lang ho ng Pasko. Tsaka itong bagong taon. So, technically, definitely, sigurado, Iba dyan, naghilig sa bibingka. Ito, kahilig ako sa bibingka. Naghilig yung iba dyan sa puto bongbong, di ba? At saka dahil sa nakalipas na holidays, kung saan-saan tayo naimbitahan, okay, napabisita na puro pagkain, di ba? So, high starch diet, okay, at the same time, nariyan din po yung oily and fatty foods. Mahilig tayo sa mga mamantika, masisebo na mga pagkain. Ang Pilipino mahilig saan? Mahilig sa mga mamantika, ginisa, pinirito, inihaw. Sabi ko nga, katatapos lamang ng holiday, so malamang tayo ay naimbitahan sa tayo dito sa mga kainan na natural. Yan ang mga siniserve, di ba? Hindi ako against yan, inulit ko po sa inyo. Kasi ako mahilig ako sa pagkain. Food lover ako. Yung isang channel ko po, YouTube channel ko, ay tungkol sa healthy cooking, healthy eating. Yung isang TikTok ko din, TikTok account ko, ay tungkol sa healthy eating at saka healthy living. Yung isang page ko po ay tungkol din sa healthy eating at saka healthy living. Lahat po ng itong mga ito ay nagtuturo naman na kung ano yung dapat kainin, pwedeng kainin, at saka kung paanong lutuin. Bibigay ko na lang po yung link
Sana po ay ma-follow din po ninyo yon. Ano po? So yun nga, mahilig tayo sa mamantika na mga pagkain. Bukod po dyan, mahilig tayo saan? Yan, karne. Yan. Okay, hindi ako vegetarian ha. Flexitarian po ako. Ibig sabihin ng flexitarian ay halo yung prutas, gulay, at saka isda, at saka yung regular na kinakain natin, ganun. Mas marami nga lang yung gulay at saka prutas. Mas maraming fiber. Migte sa karne. Diba? Migte sa karne. So, ang karne po ay kalaban ng bituka. Po. Malalaman ninyo yan kung bakit doon sa mga susunod pa natin mga video, mga follow-up po nitong mga videos, nitong video na ito. Kalaban po ng ating bituka yung karne. Dalawa yan na nagbibigay ng matinding pahirap sa ating panunaw, sa ating bituka. Karne at saka starchy foods. Kasi starchy food, malagkit. Lumalagkit sa loob. Yung karne naman, mahirap or matagal matunaw, magiling ng ating bituka. So, ayan. Ano tong tatlong dietary choices natin na hindi maganda? Kung saan lagi natin ginagawa, kinakain. Number 1 ay starchy foods. Kasama ko sa starchy foods yung mga matatamis ha. Kasama po yan. Tandaan po ninyo, ang asukal ay isa sa kalaban ng ating katawan. Oh, baka naman may basher na naman ako. Hindi ako negative sa mga matatamis na pagkain. Again, kumakain din ako niyan. Ang sinasabi ko lang, alalay lang. Okay po? Alalay lang. So, itong mga pagkain na ito, pag tayo ay kumukonsumo ng maraming unhealthy na mga pagkain na low in fiber, mababa sa fiber, ang nangyayari itong mga pagkain nito, they tend to move slowly through the digestive system. Kasi dahil sila ay mabagal, okay, mabagal ang daloy nila sa ating bituka. So, magmula dito, papasok, dire-diretso. Ay po, dahil mabagal ang daloy nila, by the time nakakain tayo ulit, hindi pa sila nakakapunta. Yung unang kinain natin ay hindi pa nakakapunta doon sa dapat yung puntahan sa dulo, may kasunod na naman na panibago. Ang nangyayari ngayon, yung nauna, nasundan ng pangalawa at ng pangatlo, nagbi-build up. Naiipon sila doon. At dahil naiipon sila, nahirapan silang lumabas. Imagine niyo ganito. MRT or LRT. Tignan niyo yung, di ba, pag huminto yung LRT tsaka MRT sa harapan ninyo. At yung mga tao ay nagsiksikan, sabay-sabay silang lumabas, nagsiksikan sila. Hindi sila nakakalabas ng maayos. Di ba? Kaya nga ginawa ng management ng LRT at saka ng MRT, nilagyan ng arrow ng susundan. O, guidelines, saan yung papasok, saan yung lalabas. Kasi pag nakita niyo sila na nagsisiksikan silang lumabas, sabay-sabay silang magsasabay-sabay doon sa pintuan. Hindi naman talaga nakakalabas eh. O, kung hindi ka nag-LRT at MRT, sa bus na lang. Tsaka sa jeep. Di ba? Sinasabi ng driver at ng konduktor, isa-isa lang ha, isa-isa lang, lalabas. Paunahin mo na natin lalabas, mamaya na pumasok. Kasi nga nangyayari, pag nagsisiksika ng paglabas, naiipon doon sa bukana, naiipon doon sa pintuan, nababarahan. At dahil nababarahan, yung mga naiwan doon sa loob, hindi na makadaan. So, ganun din po. Nagbi-build up itong mga tae ng kinain natin, nagbi-build up itong mga tae at hindi na sila nakakalabas. At dahil nag-build up sila doon, tumitigas po sila. Okay, dahil tumigas po sila, they lead to a condition called constipation. Alright. So, ito po yan, makikita ho ninyo. Yan po yung sinasabi ko. Mula dyan sa may kanang bahagi ng ating bituka, okay, papasok dyan yung pagkain, aangat, hanggang sa pinakadulo, dyan sa ating anal area, anus area, sa tombong, naiipon dyan. At yung pagkaipon na yan, dyan nagsisimula yung problema. Mamaya makita pa po ninyo. So, halimbawa, nangyari, naipon itong mga pagkain na ito. Actually, hindi na sila pagkain eh. Tain na po sila. Naipon itong mga tain na ito. Ano nangyayari? Dahil nag-accumulate sila, naiihipon sila,
Ang resulta niyan, nagkakaroon ng overgrowth ng bacteria. Dalawa ho yung bacteria sa ating gastrointestinal tract o sa ating panunaw. Meron tayong tinatawag na harmful bacteria at meron tayong tinatawag na beneficial bacteria. Anong ginagawa ng mga bacteria na ito? They further break down the waste material of food na kinain natin. So, binibreakdown nila yun. Para sample, ganito. Meron kang pagkain. Di mo na ilagay sa ref. Katulad ng ulam o di kaya katulad ng kanin. Di mo nalagay sa ref. Naiwan mo sa mesa. Ano nangyari? Nakatakip. Di ba napapanis? O pagkatapos ang bagsak, lalagay mo sa basurahan. Ano lalo mangyari? Di ba mabubulok? Yung pagkabulok na yon, ano pinagmumulan? Ano dahilan? Ang pagkapanis at saka pagkabulok ng mga pagkain na yan ay sanhi ng bakterya. Ginagawa ng bakterya, they further break down the food material into something else. And since itong mga bakterya na ito ay they further break down itong mga food material na ito, itong mga waste material na ito, itong mga tae na ito. Yung mga bakterya, nagre-release sila ng mga chemicals na kung saan nagiging toxic sa ating kalusugan. Naipon sila doon sa bituka. At ito ang nag-escalate or nauuwi sa hindi mas magandang problema. Yan, tulad niyan. Kumain ka ng almusal. Nandiyan dyan muna. Yung nakain mong almusal, pag pumunta na siya sa deposito, sa colon, dyan muna siya. Transit time niyan, yung pagdaloy niya papunta sa dulo hanggang sa paglabas, kakain ka naman ng tanghalian. Kung papansinin mo, yung kinain mo ng almusal, wala pa sa dulo. Pero sinundan mo na ng pananghalian. Ito matakbo oras. Kakain ka naman ng ano ngayon? Ng hapunan. So itinulak mo na naman ngayon yung almusal nandoon na sa side na yan. At dahil nandoon yung almusal, yung tanghalian kasunod pa lang, tapos nasa kabilang end ng colon or ng large intestine o ng malaking bituka, yung hapunan mo. Kaya kung papansinin po ninyo, ilang oras na yan magmula nung almusal kayo. Diba? Kung sakasang ka-almusal kayo ng alas 6, alas 7, sabi alas 8 na. Oh, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ba? Kinabukasan ka patatay. So, ibig sabihin, yung kinain mo ng almusal, ilang oras nang nakababad doon sa area na yan. Diba? Ayan na po siya. Nandiyan sa area na yan. Bakit siya nagiging constipated? Kasi naipon sila dyan sa bahagi na yan. At ilang oras na yan. Mula kahapon, tumahi ka lang kinabukasan. And ang hindi mo napapansin, nung tumahi ka, pag inanalyze, gamit kayo common sense. Nag-almusal ka, nagtanghalian ka, naghapunan ka, may merienda ka pa nga eh. Di ba? Eh, ba't kinabukasan na tinatay mo, ganyan lang din kadami? Bakit ganyan lang? Ba't ang konti? Di ba? Kung talagang mailalabas mo lahat, eh di dapat, yung 3 kinain mo kahapon, nailabas mo na lahat ng buo. O, isama mo na yung merienda mo. Ang tanong, bakit yan lang ang lumabas? So, balikan natin, naiipon sila. Nakababad sila doon ng mahabang oras. Anong ginagawa nila doon? Ano nangyayari? Eh, di natural. Ang nangyayari po doon, simple lang. Nabubulok sila doon. Bini-breakdown sila ng mga bakterya. At dahil sa ating unhealthy diet, an unhealthy lifestyle, itong mga bakterya nito,
idagdag na ninyo yung harmful bacteria, yung hindi beneficial na bacteria, naroroon. So, kumakatas itong tae na ito. Na nauuwi saan? Nauuwi ngayon sa problema ng large intestine. Yan nung nakikita nyo sa picture, ang tawag po dyan ay megacolon. Oho, lumolobo ho ng ganyan ang ating bituka nang hindi natin na pag-aalaman. Diba? Joe, grabe naman yan. Ang laki-laki yan. Diba? Malaki pa yata yan sa binti ko. Malaki pa yata yan sa hita ko. Oho. Bakit? Kasi yan yung mga kinain natin. Ilang taon kayo ngayon? Yung kinain ninyo na burger or spaghetti or kinain yung biko or kinain yung pork chop or kinain yung fried chicken or french fries nung 1985, baka naririyan pa. Lingid sa kaalaman ng lahat, lingid sa kaalaman ng marami, na yung mga kinain natin 5 years ago, 10 years ago, 15, minsan nga 20, 25 years ago, nandiyan pa sa malaking bituka. Bakit? Katulad nga ng kanina, di ba? Naipon sila doon, yung tae naipon doon, nabulunan yung dulo ng malaking bituka, natutuyo sila, tumitigas sila. Hindi sila nalalabas. Isipin na lang ninyo yung kinain ninyo noon. Kaya akala ninyo malalaki tiyan nyo kasi may bilbil kayo. Hindi ko bilbil yan. Tae po yan. 10 kilong tae yan na hindi ninyo nailalabas. Anong ginagawa ng 10 kilong tae na yan? Inang ko po. Tanong-tanong pag may time, di ba? Sampulan na lang natin sa inidoro. Tatae ka Lunes, tatae ka Martes, tatae ka Miyerkules, tatae ka ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. O pagdating ng Linggo, nililinis mo yung toilet bowl, di ba? Kinukuskus mo nga sa loob eh. Bakit? Kasi may naiipong dumi. Bakit may naiipong dumi? Napa-flush ko naman yan. Di po ba? Ganyan din ho sa malaking bituka. The same scenario. Mas malala pa nga eh. Makita ho ninyo yan sa follow-up video natin. Papakita ko sa inyo. So ito yan. Ito yung malaking bituka natin. Okay? Puno na siya ng dumi. Puno na siya ng tae. Kasi constipated ka palagi. Dahil yan, ang trabaho ng malaking bituka, yan ang last or final stage of digestion. Ang ginagawa niya, yan ang nag-absorb ng fluid. Sisip-sipin niya, pipigain niya yung tae, sisip-sipin niya yung natitirang sustansya na nandoon. So yung fluid. Kaya nga nagko-constipate tayo. Diba? Pansinin mo, kumain ka ng lugaw. Lugaw kinain mo, ba't kinabukasan ng dumi mo buo? Diba? Hindi tubig. Kasi nasisip-sip yun ng malaking bituka. Pag sinipsip, saan pupunta? Pupunta yun sa circulation, sa circulatory system. Pupunta yun sa dugo. Ano nando doon? Kung nakababad doon, tae, ano katas nun? Mismo. Diba? Katas ng, letter T. Hindi ho, tae naman kayo. Toxin. So yung toxin, pupunta sa dugo. Pagpunta sa dugo, idadaloy na ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung ano ang mahinang bahagi ng katawan, yun ang mas makakaramdam ng lason. Ang tawag namin dyan sa natural medicine ay auto-intoxication or self-poisoning. Kaya yan na ngayon, kakaramdam ka na ng migraine, nanakit ulo mo. Mabilis lumabo yung mata mo. Nanakit ang mga kasukasuan mo. Nanakit kalamnan mo. Makulit ang diabetes mo. Makulit ang high blood mo.
At dahil may mga nararamdaman kang simptomas, papacheck up ka, reresitahan ka, base dun sa naramdaman mong simptomas. Kung migraine, tatanungin ka ng doktor, anong nararamdaman mo? Bibigyan ka ngayon niya ng gamot, base dun sa yung sinyalis at simptomas o dun sa nararamdaman mo. Nang hindi ninyo napag-usapan, yung digestive issue, yung colon health. O dahil binigyan ka nga ng gamot para doon, okay, reresitahan ka ng gamot, inom ka ng gamot, iigi, sandali lang, uulit-ulit. Giginhawa ka, sandali lang, uulit-ulit. Bakit? Kasi nga, yung pinanggagalingan ng problema, yung pinakaugat ng problema, which is toxin. Toxin ay Latin for poison. Saan galing yung poison? Nando doon sa ating septic tank. Ano septic tank natin? Colon or large intestine or yung malaking bituka. Ano malaking katibayan na puno ng basura yung septic tank mo? Simple lang. Di ka makadumi. Constipated ka. Nakakatai ka nga, oo. Pero tanong, ba't ganyan kadami? Hindi, mali termino. Bakit ganyan lang kakonti yung tae mo? Alam nyo ba, na nalalaman din sa tae kung anong kondisyon ng inyong bituka. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na mga series po natin. O dahil hindi naman guminhawa yung inyong sinyalis at simptomas sa pag-inom ng gamot at lumala yung problema. Ano ending? Ang ending natin, malungkot ko mang sasabihin, yan ang ending natin. Diba? Kaya nakakalungkot na maraming tao ang namamatay sa iba't ibang klase ng sakit. Sa kabila ng uminom naman sila ng gamot, sa kabila ng meron naman silang mga doktor, sa kabila ng pagpapa-ospital nila, bakit bumigay pa din yung katawan dun sa sakit? Kasi, ang isang tumatakbo sa isip ko, sabi kong ganun, maari sana na natulungan ito kung nag-colon cleansing siya. Naglinis siya ng malaking bituka. Hindi ko sinasabi na absolute method ang colon cleansing para ho matanggal or gumaling yung sakit. Ang sinasabi ko po, ang colon cleansing ay isa sa merong malaking maitutulong habang kayo ay nagpapagamot sa inyong mga doktor. Hindi ho natin layuning palitan yung gamot at hindi natin layuning palitan yung inyong mga doktor. Ang layunin po natin, mabigyan kayo ng impormasyon kung paano nyong matutulungan yung sarili ninyo sa tamang paraan. Nasundan niyo po ba? Tama, ganyan. So, ayaw nating mauwi sa ganitong klase ng kondisyon. Ayaw nating mauwi sa ganitong klase ng sitwasyon. Di ho ba? So, tayo pong mga Pilipino ay mahilig sa mga pagkain. Okay? Diversified ang ang ating mga putahe. Magmula sa main course, almusal, tanghalian, hapunan, at sa mga merienda. Okay? Ang sinasabi ko naman po dito ay pangalagaan po natin ang ating kalusugan sa pamamagitan po ng tamang klase ng mga kinakain natin. Kasi po, kung yung kinakain natin ay may malaking kinalaman sa ating kalusugan, so sa method po ng colon cleansing or colon support, colon health, mabibigyan ho natin ng tulong yung ating kalusugan. So, see you po ulit sa susunod nating series ng ating colon health. Muli po, ako ang inyong health coach on air and online kasi meron na tayong radio program. Ako po si Joel Horato. Maraming salamat po. At muli,
maginhawang kalusugan, maginhawang buhay. Salamat!